Sa pagkakataong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Professor Ranjit Ray ng Octa Research. Magandang gabi, Prof. Ranjit. Si Patrick De Jesus at Claysel Pardilla po ito ng Ulat Bayan dito sa PTV. Hi, good afternoon po sa inyo lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin. Yes, Prof. Una po sa lahat, sa pinakahuling mga survey, paano tinitingnan o tinanggap ng mga Pilipino ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte? Okay, pagdating sa Octa Research yung first quarter survey namin, klarong-klaro 7 out of 10 Filipinos po gusto magkaroon ng impeachment trial either para panagutin si VP Duterte or bigyan siya ng pagkakataon linisin ang kanyang pangalan. So sa 76% po yun. 74% I should say. Na ating mga kababayan, that was conducted in March. Noong April po, nagtanong naman po kami ano ang tingin nila sa ating impeachment. Ganun pa rin mataas pa rin, 7 out of 10 Pilipinas po ang gusto matuloy ang ating impeachment. Noong April rin, nagtanong rin kami ng bagong survey question. And ang question nakapokus naniniwala ba ating mga kababayan na magiging patas, okay, walang kinikilingan at nakabase sa ebidensya ang mga desisyon ng ating mga senador. Ay doon medyo duda ang ating mga kababayan, 81% ang nagsasabing either duda sila or hindi sila naniniwala magiging patas base sa ebidensya at impartial, walang kinikilingan ng ating impeachment process. So yan ihamon sa ating bagong Senado under the leadership of Senator Win Gatchalian na ang gusto natin mga kababayan, patas, nakabase sa ebidensya at dapat walang kinikilingan yung ating impeachment process. Kahit ano magiging resulta niyan, whether acquit or convict, yan ang gusto ng mga ating kababayan, nakabase sa ebidensya, patas, fair, at saka impartial ang impeachment process. Professor Ranjit, sa inyo pong tingin, paano maapektuhan ng impeachment trial ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno? Ano po yung nakikita niyong pagbabago sa public sentiment kumpara po nitong mga nakaraang buwan? Ang nakikita namin yung mga kababayan natin interesado ang taas ng awareness. Nasa more than 18% ng ating kababayan alam na or nabasa, nakarinig o may alam tungkol sa impeachment. Pero marami sa kanila rin ang gustong malaman ano ba talaga ang mga kaso, ang mga paratang. Kaya nga ang taas ng lumalabas sa latest survey namin, na lalo noong April, 74% na ating mga kababayan gusto matuloy ang impeachment. Pero karamihan nga sa kanila nagdududa, nasa na sana ang impeachment process fair, impartial, at based on evidence magiging proseso. So yun yung basic sentiment So challenge yan para sa ating mga senador na isang tabi ang politika kahit na political ang process ng impeachment at talagang suriin yung ebidensya kasi yun ang gusto ng ating mga kababayan. Hindi sinasabi ng mga kababayan natin convict or acquit. Gusto lang nila ng isang fair trial. Gusto ng mga kababayan natin patas, or walang kinikilingan o impartial yung trial at nakabase sa ebidensya. Prof, sa demographics po, nakikita ba sa mga survey po ng Octa na mas nahati ang opinyon ng mga Pilipino batay po sa rehiyon o yung political affiliation? At sa tingin ninyo, paano maiiwasan ang lalong pagkakahati-hati ng publiko dahil nga po sa mga issue ng politika gaya po ng inyong nabanggit? Ang kailangan maging conscious yung ating mga senador na ibase lahat ng action nila sa ebidensya. Yun kasi pagka politika ang manaig, magkakawatak-watak tayo dito sa proseso na to. Hindi ka panipaniwala ang magiging hatol dito sa proseso na to. Kaya importante hindi lang yung desisyon. Ang importante yung proseso. Dapat fair, impartial, at evidence-based. So yun ang sinasabi ng mga ating matatalino mga kababayan. Hindi lang yung hatol dapat. At alam naman na political ang hatol na to. Pero sana naman gusto nila nakabase sa ebidensya. So yung process the more it becomes evidence-based,
the more that people follow the rules, the more that we give due process to the Vice President, kahit ano man ang hatol niyan, paniniwalaan ng ating mga kababayan yan. So yan yung solusyon. Follow the rules, follow procedure, at protect due process and the law. Yun lang naman. Professor, gaano naman po kalaki ang posibilidad na magbago pa yung pananaw ng publiko habang umuusad itong impeachment trial? Yes, depende yan. Depende nga sa action ng ating mga senador yan. Depende rin yan sa paglatag ng ating mga ebidensya. Kasi kung walang ebidensya, hindi naman susuporta ng taong bayan yan. So kung hindi naman kapani-paniwala mga paratang, hindi rin susuporta ng taong bayan natin yan. So pagbigyan natin yung proseso, pagbigyan natin yung Senado, suportahan natin siya, at yung mga senador natin, pagbigyan natin na mailahad yung kaso at madepensahan naman, o mabigyan ng pagkakataon ng Vice President natin depensahan ang sarili niya. So only with a completely free process, impartial, fair and evidence-based process, na mawawala yung politika. At ang likely ay yung desisyon na yan, kahit anumang desisyon na yan, whether to acquit or to convict, ay susuporta ng taong bayan. So I keep repeating this because this is important to answering your questions. It's not just the decision, it's also the process. Yes, Prof, marami na nga pong usap-usapan patungkol po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula bukas. Sa tingin ninyo, Prof, ano yung pinakamalaking impluwensya na nakakaapekto sa pananaw ng mga Pilipino sa mga nangyayaring isyung politikal sa social media, traditional media o personal na karanasan? Ang hirap po sagutin ang tanong na yan kasi wala namang iisa lang bagay, di ba? Pero one thing's for sure, the truth will set us free. Pagka yung katotohanan, pananagutan, susuportahan natin yan either to the process, sa ating pagmamasid sa impeachment process, at sa mga senador natin na makikinig, no? At mga maghahatol, I think itong political accountability process na to magiging successful kahit ano ang maging hatol. So yan yung natin yan . Yeah, I think meron tayong issue, meron rin tayong struggle, a challenge. Yun yung disinformation. Malaking bagay ho ang role ng PTV4, malaking bagay ng role ng media sa pagpapaliwanag rin sa ating mga kababayan kung ano nangyayari. Kaya kailangan bukas yung impeachment process sa media. At of course, yung ating mga media outlets maging mapanuri at maging maayos sa pag-report. At yung mga kababayan natin maging mapanuri sa mga binabasa nila sa traditional at social media. Kasi yan ho ang kalaban ng impeachment process natin ngayon ang disinformation. Last point lang, importante hindi issue lang ni VP Duterte to. Constitutional protection ho ang impeachment. Ito ay protection natin lahat para sa ating lahat ng mga kababayan natin kasi ito yung paraan para managot yung ating mga highest officials. Kaya importante ho na maayos yung proseso na to, evidence-based siya, fair and impartial. Kasi ang pinoprotektahan ho ng impeachment process, yung ating mga karapatan, yung ating power na magkaroon ng pananagutan sa ating mga opisyal, nakasalalay sa proseso na yan. Kaya importanteng makiilam tayo, makiluhok tayo, bantayan natin ang Senado. Alright, maraming salamat, Professor Ranjit Rai ng Okta Research.